Parang ngayon kayo bumabawi, no? Going out with friends, having fun with yourself and friends. Pero dito parang feeling ko eliminated talaga yung eliminated yung love life, eliminated yung partner or specific person. And nandun pa rin yung pagiging masipag nyo sa inyong kabuhayan, mga kapiksi. Actually, mas lalo pa siyang umuunlad, mas lalo pang umaasenso, and hindi pa rin, kumbaga hindi pa rin kayo napapatinag or napapatigil, no? Pagdating sa pag-aasikaso ng inyong kabuhayan. So, kumbaga parang 90% na siguro ng energy nyo nakabuhos or nakafocus sa inyong kabuhayan, kaperahan. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is past, present, future. Ito yung ating timeless reading, mga kapixie, para sa inyo. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Cancer. Alright, so Cancer guys, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito yung timeless reading, mga kapixie. So, anytime na mapanood nyo yung video, pwede siyang mag-resonate sa inyo, mga kapixie. If hindi kayo naka-resonate dito right now, pwede nyo siyang balikan next time, next year, next month, kahit kailan, mga kapixie. And by the time na mapanood nyo to next time, baka maka-resonate na kayo, okay? So, unahin natin tong deck na to, itong spread na to sa baba, guys. Ito yung previous past or yung past energy nyo, guys. So, this is negative, mga kapixie. So, meron tayong presence dito ng another water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, this is more on love energy, mga kapixie, wherein for some of you guys, there were a lot of problems, no? Maraming naging problema dito sa relationship na to. Marami kayong conflict, mga kapixie. At saka parang hindi na kayo magkasundo nitong person mo sa recent past nyo. So, marami kayong differences, maraming pagkakaiba. Pwedeng magkaiba kayo ng lahi, cultural beliefs, guys, no? Especially kung let's say for example, mga AFAM siguro, yung mga jowa nyo guys, or ibang lahi, ganyan. Pwede rin magkaiba kayo ng religion or something na nagiging cause ng conflict sa relationship nyo, mga kapixie. And pero nararamdaman ko na malakas yung attraction nyo sa isa't isa. So, ibig sabihin, malakas yung mahal nyo sila, mahal nila kayo, ganyan. Malakas yung love attraction, magnetic pull, but hindi sumasapat yung pagmamahal, no? Kasi mas kumbaga, sometimes hindi enough yung love lang para ma-maintain yung relationship, kasi yung personality, kapag kayo yung nag-hit sa inyong dalawa and marami kayong pagkakaiba, minsan hindi na-save yung relationship kahit na mahal nyo pa yung isa't isa. So, titingnan natin guys kung anong nangyayari sa inyong present situation with this connection. Pero so far, sa past, nakita natin na yes, mahal nyo yung isa't isa, pero marami kayong away, marami kayong mga pagkakaiba din itong person na to, mga kapixie. Pwedeng hindi kayo compatible, no? Yung personality, mga kapixie, hindi nagmamatch, kaya hindi siya nagwo-work, guys, okay? So, dito meron presence ng air signs, Aquarius, Gemini, Libra. Pwedeng may air element din kayo sa inyong natal chart or yung mga person nyo, mga kapixie. So, sa present, mga kapixie, dito parang nararamdaman natin na naglalaylo kayo sa inyong love life, and ang finofocus nyo dito sa present nyo is more on kabuhayan, no? Pwedeng naging numb na rin yung pakiramdam nyo. Ibig sabihin ng numb, manhead, no? Parang naging manhead na rin kayo. Hindi ko nararamdaman na naghiwalay kayo nitong person na to, mga kapixie. There were a lot of fights, yes. Maraming away, maraming conflict, maraming problema sa relasyon nyo. But, dito, hindi ko nararamdaman na naghiwalay kayo. And sa present situation nyo, ang nararamdaman natin is parang nililesen nyo yung focus nyo sa love life, and mas nagfo-focus kayo right now sa present nyo dun sa inyong kabuhayan showcase, mga kapixie. And parang nag-iba rin kayo ng perception, guys, no?
Ibig sabihin, nag-iba kayo ng pananaw sa buhay. Parang sinasabi nyo na kung ayaw mo, edi wag. Basta ako magfo-focus ako sa sarili ko. And nag-iba talaga yung perspective nyo, mga kapiksi. And parang you're gaining momentum now. Ibig sabihin, nag-gain kayo ng positive na perspective sa inyong kabuhayan. Yung iba sa inyo, nakakaramdam kayo ng success, ng tagumpay, ng victory, ng progress. Okay? Sa kabuhayan nyo, kung ano man yung inyong source of income, whether it's trabaho or negosyo or kung ano man yung mga sideline nyo or yung inyong investment, no? In short, whatever, kung ano man yung pinagbubuhusan nyo ng, kung ano man yung pinanggagalingan ng inyong income, yung inyong source of income. So, doon nabubuhos yung energy and mas nagiging matagumpay kayo dyan sa larangan na yan, guys. And parang busy din kayo, mga kapiksi, no? Parang wala kayong time na magmukmok, no? Imbis na nagmumukmok kayo, parang tawag dito, ginagastos nyo na lang yung energy nyo. You're spending your energy with other people, mga friends, ganyan, mga family siguro na mas, kumbaga parang mas importante sa'yo. In short, guys, parang para sa inyo, zero love life muna kayo. Hindi naman sa zero love life, kasi may love life kayo, pero hindi yan yung focus ng attention nyo. Ang focus ng attention ngayon is kaperahan, which is good for some, syempre. It's good for everybody, di ba? Yung love life naman ay depende yan sa gusto nyo, di ba? Pwede naman pagsabayin. So, yun yung nangyayari sa inyong present situation, guys. Comment down below, no, if naka-resonate kayo, kasi talagang pagdating sa kaperahan, guys, super successful kayo dyan, mga kapiksi. So, ito naman yung sa future nyo, guys. And sa future nyo, guys, wala pa rin ako nakikitang love energy dito, no. You're still focused on your money energy, mga kapiksi. And actually, you are going out more. Parang mas lumalabas kayo ngayon. Dati siguro, guys, parang feeling ko kinulong nyo yung sarili nyo. Kinulong nyo yung sarili nyo sa relasyon nyo. Wala kayong inintindi kundi yung jowa nyo, ganyan. Only realizing na kapag nag-fall apart yon, wala kayo ibang matatakbuhan kundi yung sarili nyo. And parang ngayon, bumabawi kayo, guys, no? Yung mga hindi mo nagawa in the past, yung paglabas-labas, going out with friends, party siguro, kung party goer kayo or whatever. Parang ngayon kayo bumabawi, no? Going out with friends, having fun with yourself and friends. Pero dito parang feeling ko eliminated talaga yung eliminated yung love life, eliminated yung partner or specific person. And nandun pa rin yung pagiging masipag nyo sa inyong kabuhayan, mga kapiksi. Actually, mas lalo pa siyang umuunlad, mas lalo pang umaasenso, and hindi pa rin, kumbaga hindi pa rin kayo napapatinag or napapatigil, no, pagdating sa pag-aasikaso ng inyong kabuhayan. So, kumbaga parang 90% na siguro ng energy nyo nakabuhos or nakafocus sa inyong kabuhayan, kaperahan, and then 10% na lang yung natitira sa love life, mga kapiksi. Hindi nyo naman completely in-eliminate yung inyong love life, pero hindi nyo na siya pinagbubuhusan ng energy, guys. Kumbaga, kung para sa inyo, whatever happens, tatanggapin nyo. Kung maging okay yung relationship nyo, fine. Kung hindi, okay lang din sa inyo. Parang ganon. Pero parang nagkaroon na kayo ng emotional detachment, nagkaroon na kayo ng separation, yung pagmamahal nyo sa sarili nyo and yung pagmamahal nyo dun sa partner nyo or specific person, para if in case na worst case scenario, magkahiwalay man kayo in the future, parang ready na kayo, parang tinatanggap nyo na sa sarili nyo na okay, hanggang dito na lang, tanggap ko na, handa na ako. Yeah, so parang ganon, Cancer. Alright, so comment down below if story nyo ba to, if naka-resonate kayo. Pero yung mga magagandang energy dito, guys, ito, i-mind nyo itong mga magagandang changes na to, itong mga tagumpay na to, especially sa kaperahan, success sa kaperahan, tagumpay sa kaperahan, yan, i-mind nyo na yan sa comment section, kasi yan talaga yung very positive energy na nakita natin for you, Cancer. So, tingnan natin, guys, yung additional na message para sa inyo from the universe. Turn on your love light. Ayan.
Kakasabi ko lang kanina, ayaw nyo na sa love life, no? Pero, yan, sinasabihan kayo na turn on your love light. Actually, yung love light naman, hindi naman siya limited lang, no? Sa pag-ibig in terms of romantic love, no? Kasi meron din naman platonic love, di ba? Yung mga love natin sa sarili natin, self-love, and yung love natin sa ating mga kapwa-tao, family, friends, neighbors, community, lahat na, guys, okay? So, kumbaga wag nating, hindi porket naging biktima tayo ng pag-ibig, ng failed na relationship is hindi na masarap magmahal, di ba? Love is good. Love is kind, di ba? Love is happiness. So, wag natin isumpa yung pag-ibig. It's just that probably maling tao lang yung napuntahan nyo, but it's not maling pag-ibig. Maling pag-ibig unless tawag dito, affair, 'di ba? Yan talaga yung mga maling pag-ibig, guys. Wag niyo nang ipilit kahit saang lugar. Kahit anong lahi, 'di ba? Affair is affair. So, hindi siya katanggap-tanggap, okay? But, yeah, turn on your love light, mga kapiksi. Sometimes, grabe naman to, the best way to remain sane is to love like crazy. Okay? So, yeah, just love, mga kapiksi. Wag naman yung sobrang baliw, guys, no? Pero, it's not just loving the other person, pero loving yourself as well, mga kapiksi. You should love yourself always. Above anybody else, mga kapiksi. Dapat kayo muna. Love nyo muna yung sarili nyo bago yung ibang tao. Alright? Okay, so masarap magmahal, guys. Nakakilig. Landi-landi lang, ganyan. Huwag masyadong seryoso, guys. Okay? So, comment down below, Cancer, if naka-resonate kayo for more tarot readings, guys. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with yung course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.